Malawak ang ngiting sinabi naman ni Diana na dahil naroon na si Hines ay marahil meron itong nais na pag-usapan, habang sinasabi pa sa isip na nalalaman niya ang lahat. Agad namang pinabulaanan ni Hines ang paratang ni Diana at sinabing, nagpunta lamang siya doon upang bisitahin at makita ang dalawa. Saad naman ni Diana na naiintindihan niya kaya't magsabi lamang si Hines sa kanila. Sinabi din ng kapatid ni Diana na dalasan ni Hines ang pagbisita sa kanila. Napatawa naman si Hines sa sinabi ng dalawa at sinabing kakaiba talaga ang magkapatid, dahil doon ay sa aabihin na niya ang tunay niyang pakay. Natulala si Diana nang ipakita ni Hines ang ilang piraso ng gintong barya, kasabay ng hiling na muli siyang maging amo ni Diana dahil nais niyang hiramin nag-information network nito. Walang pasubaling pumayag naman si Diana at nakangiting tinanggap ang alok ni Hines. Matapos iyon bumalik si Hines sa lugar kung nasaan si Sorona, at inilatag sa harap nito ang mga nakuhang magic tools na binili niya. Halos lumuwa naman ang mata ng dalaga nang makita ang magagandang item na ito, kasabay ang tanong kung saan ito nakuha ng kanyang Lord Hines. Tumatawang saad naman ni Hines na meron siyang mga paraan, habang nagpapasalamat sa isip kay Diana sa pagtulong sa kanyang mahanap ang mga item na ito sa Thalia at Brokoslack. Pagbibigay alam naman ni Diana na ang pepper na hiningi Hines noon, ay inilagay niyang lahat sa warehouse. Nasiyahan naman si Hines sa narinig at sinabing ipagbibili ito ng kanyang kaibigan, at sa oras na iyon matatapos na ang lahat ng linisin. Gulat na napatanong naman si Sorona kung ano ang sinabi ni ng kanyang Lord Hines na linisin. Isinabog ni Hines ang mga papel at impormasyon ng mga gamang nagtatago, at sinabing siya mismo ang huhuli sa mga ito. Masayang sinabi naman ni Sorona na sa wakas ay babalik na sa normal ang kanilang clan. Saad naman ni Hines na sa ngayon ay kailangan muna nilang makipagpalitan ng mamahali ng tools at pepper. At dahil doon inatasan niya si Sorona na pansamantalang hawakan ng administration hitrosis. Nag-aatubiling sagot naman ani Sorona na hindi pa siya nakahawak ng ganoong klaseng bagay, kaya't hindi siya sigurado kung makakaya niyang pangalagaan ang kanilang clan ng mag-isa. Gulat naman siyang natulala nang sabihin ni Hines na si Sorona, ang talentadong kilala niyang lubos ng pinagkakatiwalaan. Nagpapapoging dagdag pang saad ni Hines na alam niyang makakaya ito ni Sorona, at buo ang tinawala niya rito. Animoy nagliwanag ang paligid ni Sorona nang marinig at malaman gaano kalaki ang tiwala ng kanyang lord sa kanya, sa ganoong paraan mabilis at walang pag-aalinlangang napapayag si Sorona. Nang makalabas ng pinto si Hines na pangisi siya matapos maalala, ang line na binitawan kanina na animoy isang line sa pelikula, nasa isip pa ni Hines na wala silang pinagkaiba sa mga taong may maliit na business. Matapos iyon malahalimaw na muling napangisi si Hines at dinabi sa isip, na oras na upang simulan ang totoong paglilikha ng clan. Habang pinagmamasdan sa labas ang naglalakarang mga tao naalala ni Hines ang impormasyong sinabi ni Diana, at nang makita ang isang tarangkahan na sisigurado niyang iyon ang pinanggalingan ng kanyang blood origin, kung saan naruroon ang stronghold ng Brokoslack clan. Palihim na pinasok ni Hines ang silid ng hindi namamalayan ng mga bantay, at habang nasa anyo ng hangin rinig niya ang usapan ng kapwa mga vampira sa lugar. Sa kabilang banda isang babae ang abala sa paglaklak ng dugo, at halatang nasisiyahan itong gawing alak ang iniinom na ani ay taglay ang kakaibang sarap. Matapos uminom lupaypay itong napatungo sa lamesa kasabay ng buntong hininga, kinakausap pa nito ang sarili at tinatanong kung hanggang kailan siya mamumuhay ng ganoon, dahil ani ay ang pag-inom mag-isa ay talaga namang nakalulungkot. Napalingon naman ang babae nang tawagin siya ng isang tinig, at sabihing hindi pero nawawala ang kanyang pagiging manginginom. Astiging nakasandal sa haligi si Hines at nakangiting sinabi, na marami siyang nakitang mga kakilala ngayong araw, kasabay nun lihim niyang pinakawalan ang concealment skills. Agad namang tumayo si Rosilika at takang naitanong kung sino ang kanyang kaharap. Nagpakilala naman si Hines at sinabi ang kanyang pangalan sa pag-aakalang makikilala siya ng dalaga. Ngunit hindi mahal ukay ni Rosilika ang pangalan ng ating bida, samantalang nagkunwari itong nakikilala ang kanyang kaharap, kaya't nakangiting nagsalin ng dugo sa baso. Sinabi pa ni Rosilika na tatagayan niya si Hines dahil minsan lang may mag-oong bisita doon, ngunit lihim na nilalagyan ng dugo niya mula sa daliri ang sinasaling dugo. Agad niyang iniabot kay Hines ang baso na walang alinlangang tinanggihan ni Hines, ngunit bago siya matapos sa pagsasalita agad niyang napansin ang kakaibang kilos ni Rosilika.
Inihagis sa kanya ng babae ang nakasaling dugo kasabay ng Advanced Restraining Blood Magic, at galit na tanong kung sino si Hines upang pumasok sa Brokoslack Sanctuary. Habang papasugod madiing saad pa ni Rosilika na kahit sino pa siya, ay hindi niya magagawang takasan ang kanyang kapangahasan. Napangisi naman si Hines dahil sa narinig na ikinalabas naman ng kanyang pangil, pinaganya pa niya ang malakas na enerhiya kaya't agad na patikip ng mata si Rosilika kasabay ng pagdaing. Gamit ang kanyang kapangyarihan na gawang kontrolin ni Hines ang dugo nagmula kay Rosilika, at ginamit ito upang atakehin ang babae na lubos namang pinagtakhan ni Rosilika. Habang nakasalampak sa sahig na pagtanto ni Rosilika na ang makagagawa lang ng ganoong bagay, ay ang mga True Blood Master ngunit matigas pa rin niyang saad na nagkamali ng pinasok si Hines. Nang oras na yun napagtanto ni Hines na talagang hindi siya nakikilala ng pasaway na babae, ngunit ayaw na niyang magsayang pa ng oras na magpaliwanag kaya't agad na umisip ng ibang paraan. Pahayag ni Hines kay Rosilika na wala siyang nilalabag na batas, dahil siya mismo ay ang collateral line ng Brokoslack. Hindi naman ito pinaniwalaan ni Rosilika at pinaninindigang walang ganoon klaseng bagay. Agad din niyang naalala at sinabi ang pinagpapatay ng mga bampirang kasapi ng Isnag Branch, at itinanong kung totoo nga ba talaga iyon. Agad namang inamin ni Hines na ito ang branch niya at kinumbinsi si Rosilika, na makisa sa kanya at magbigay ng kinakailangang impormasyon at babahagihan niya ito ng kanyang lakas. Sa kabila niyon wala pa ding balak na makisa ang babae, at sinabing wala siyang dahilan upang sundin ang utos ni Hines. Mabilis na dinaklot ni Hines ang bibig ni Rosilika kasabay ng paghingi ng tawad dahil sa kanyang dapat na gawin. Kasunod nun naghanda siya upang gawin tagasunod ang babae, dahil ani ay hindi niya ito binibigyan ng pamimilian. Tanging sigaw na lang ang narinig sa labas ng silid matapos magawa ni Hines ang nais niya. Ramdam naman ni Rosilika ang kakaibang sensasyon sa kanyang katawan, na parang nag-umapaw ang kanyang kapangyarihan at animoy may bago ng master na kinikilala ang kanyang katawan. Matapos iyon muling utos ni Hines sa babae na sabihin na nito ang lahat niyang nalalaman, at halata namang pinipigilan pa ng babae ang kanyang sarili. Ngunit sa huli ay sinabi din niya ang nais marinig ni Hines, at binanggig na si Lady Friday Gia ang namumuno sa lahat ng vampira sa buong Tolaria. Dagdag pa niya na ang pinakamalakas nitong kapangyarihan ay ang paggamit ng Evil Eye. Matapos ang paghaharap na iyon isang magandang babae ang makikita, na abala sa pagtingin sa mga tanawin sa ibaba. Agad namang tinawag ng isang lalaki si Lady Friday Gia at tinanong, kung muli ba nitong pinaninod ang pamumuhay ng mga tao. Nakangiting sagot naman ni Lady Friday Gia na natutuwa siyang makita, kung paano pinipilit na mabuhay ng mga tao gamit ang kanilang mahihinang katawan. Nakaupo siya sa tuktok ng bundok kung saan tanaw ang malaking syudad, habang katabi ang isang matandang lalaki. Pahayag ng lalaki na utay-utay nang napapalawak ang kapangyarihan ng Divine Church na umabot na sa Lepel Lacey. Walang bahid ng pag-aalalang saad na mab ni Lady Friday Gia na wag na itong alalahanin ng matanda, dahil ang kaharian kinaroroonan nila ay nabibilang na sa Brokoslack, na nag-anyong mga mayayaman, at ang mga ganoong usapin ay madali lang nilang maaayos. Nagsasalita pa si Friday Gia nang bigla na lang sumambulat ang dugo ng kasama niyang matanda, at narinig niya ang pagtawag ng di pamilyar na tinig sa kanyang pangalan. Agad nilingon ni Friday Gia ang lalaking kakadating lang, at nasabing hindi pa niya nakikita ang mukha nito noon. Marahang dinilaan ni Hines ang dugong naiwan sa kanyang kamay, samantalang sinabi ni Friday Gia na mas mataas ang kanyang kaharap sa Pure Blood, ngunit hindi isang tunay na True Blood, kaya't sinabi ni Hines na tawagin na lang siya bilang Lesser Blood. Napatawa naman si Friday Gia at sinabing ang lakas ng loob ng isang patapong Lesser Blood upang hamunin siya. Pagkasabi niyon agad niyang pinaganya ang Evil Eye na isa sa kanyang pinakamatinding kapangyarihan, upang atakehin ang ating bida nang hindi nito inaasahan. Ngunit nagkamali si Friday Gia dahil ang atake niya ay agad ding bumalik sa kanya, na hindi man lang nakapinsala maski kunti kay Hines na nakatayo at nakangisi pa sa kanyang harapan. Hindi makapaniwala si Friday Gia na hindi tumalab sa ating bida, ang kanyang mapangwasak na pulang mata. Napasandal naman siya sa lupa nang bilang lumapit si Hines, at sabihin alam na niya ang kakayahan ng babae. Naninindig pa niyang saad na siguradong alam ni Friday Gia ang ay ibig sabihin, nang hindi pagtalab kay Hines ng kanyang kapangyarihan.
Matapos iyon halos mabalot ng enerhiya ni Heinz ang buong lugar, kasabay ang sarkastikong tanong kung sino sa kanila ng babae ang hindi alam kung saan ang kanilang lugar. Napaatras si Heinz ng palabisan ng babae ang dugo mula sa kamay nito na lumutang pa sa ere ang bawat patak, at base sa ikinilos ng ating bida nalaman ni Friday Gia na True Blood din ang kanyang kaharap. Madiing tanong ni Friday Gia kay Heinz kung ano ang dahilan nito, upang atakehin sila sa mismong puso ng kanilang teritoryo. Nakangiting tanong din naman ni Heinz kung hindi ba halata na nais niya, ang lahat ng mayroon ng Brokoslak ay kukunin niya ng mag-isa. Natawa naman si Friday Gia sa narinig sa kapang-iinsultong sinabi na hindi niya alam kung tanga ba si Heinz, o talagang matapang lang sa kasinabing nakukuha niya ang nais nitong iparating. Ngunit isang bagay lang ang nais niyang tandaan ni Heinz, at bago sabihin iniayos pa niya ang kanyang buhok. Kasabay ng pagmulat ang pamumula ng kanyang mata, saka sinabing maging siya din ang isang true blood na di dapat maliitin. Naglahong bigla sa harap ni Heinz ang babae kaya't agad nakiramdam ang ating bida sa paligid, hanggang sa mapadaing na lang siya matapos matamo ang malakas na suntok sa kanyang sikmura mula kay Friday Gia. Sa bilis ng atakeng iyon ay hindi man lang niya nagawang makaiwas. Tumatawang saad naman ng babae na isang katangaha ang pag-iisip ni Heinz na magagawa siya nitong talunin, gayong ang kanyang simpleng suntok ay hindi man lang nito magawang iwasan. Agad na pagtanto ni Heinz na isang martial artist ang babaeng vampira, na hindi niya inaasahan dahil inakala niyang magic ang gagamitin nito sa pakikipaglaban. Iwinasiwas ng babae ang kanyang payong sa ere, habang nakangising papasugod at namumula peren ang mga mata. Natamo ni Heinz ang malakas na atake mula kay Friday Gia at sa lakas nito ay agad siyang tumilapon. Napasuka pa siya ng dugo habang naiisip na isang physical type fighter ang babae, samantalang pilit-piing tumayo si Heinz sa kabila ng pinsala. Muling bumwelo ng pagsugod si Friday Gia nakangiti pa nitong saad, na nakamamanghang nakakaya pang tumayo ni Heinz kaya't nais niyang malaman kung magagawa na ba nitong salagin ang susunod niyang atake. Sunod-sunod na pag-iwas ang ginawa ni Heinz habang patuloy sa pagsugod ni Friday Gia, gamit ang walang mintis na sword technique at doon na pagtanto ni Heinz, na hindi lang pang disenyo ang palagi nitong dalang payong. Napadaing si Heinz nang madaplisan ng gamit nitong armas ang kanyang pisngi, saad pa ng babae na hindi nito maiiwasan ang kanyang mga atake habang buhay. Bali walang sumusugod ang babae na nakangiti pang sinabi, na ang susunod niyang atake ay sisiguraduhin niyang walang tatakbuhan si Heinz. Animoy bamaha ng dugo sa paligid ni Heinz na layunin siyang lunurin, isang kakaibang skills na natatanging True Blood lang ang nakagagawa. Dahil doon wala siyang ibang magagawa kundi gamitin ang lakas upang hoiin ang papasugod na atake, at nahati ito sa dalawa hanggang sa tagumpay niya itong malampasan. Nanlaki naman ang mga mata niya nang wala na siyang makita sa kanyang harap, kaya't agad inikot ang paningin upang hanapin sa paligid si Friday Gia. Ngunit hindi pa man siya natatapos sa pagtatanong sa isip, nang biglang sikuhin ng babae ang kanyang pangakaya ng buong lakas. Malakas na tumilapon si Heinz at nagpaikot pa sa ere bago tuluyang bumagsak, dahil nagawa niyang mabali ang leeg nito inakala ni Friday Gia na tapos na ang aniyay boring na laban. Ngunit napalingon siya nang muling bumangon ang ating bida at sabihing hindi pa sila tapos maglaban. Nakangising ibinalik ni Heinz ang nabaling leeg sa dati, kasabay ang tanong kung sino ang babae para magdesisyon na tapos na ang laban. Habang iniinat ang leeg at katawan sinabi pa ni Heinz na para sa kanya ay bago pa lang nagsisimula ang laban. Hindi naman inaasahan ni Friday Gia na mabubuhay pa si Heinz dahil bali na ang leeg nito kanina lang. Sagot naman ni Heinz na ang ganoong klase ng pinsala ay mabilis lang nilang mapaghilim. Malawak ang ngising sinabi pa ni Heinz na taglay niya ang tinatawag na hybrid evolution. Hindi naman magproseso sa utak ng babae ang mga narinig dahil bukod sa kanyang lord, saad ni Friday Gia na bilang lang sa mga True Blood ang binalian niya ng leeg na nakaligtas. Nakangiting pag-amin ni Heinz na mahusay talaga ang babae, ngunit dahan-dahan niyang inilahad ang palad na kaya't hindi agad nakagalaw sa kinatatayuan si Friday Gia at inaantay ang susunod niyang gagawin. Panghihikayat Heinz na sumunod sa kanya si Friday Gia at gagawin niya itong mas malakas. Napamura naman ang babae at inis na tanong kung ano ang katangahang sinasabi ni Heinz. Galit na sinugod niya si Heinz dahil sa aniyay pang-iinsulto nito sa kanya, saad pa ni Friday Gia na pupunuin niya ng butas ang katawan ng ating bida.
Ngunit nang akmang iwawasiwas niya ang hawak na payong, bigla siyang natigilan ng maramdaman ang puwersahang pagtigil ng kanyang katawan. Wala siyang kaalam-alam na nasa gitna na sila ng kakaibang bilog na magic. Sinabi pa ni Hines na dahil iyon ang desisyon ni Friday Gia, wala siyang magagawa kundi gumamit ng dahas, saka itinaas ang kamay kasabay ng utos sa kanyang blood magic. Sinakal ng animoy bagan na dugo ang leeg ni Friday Gia. Tanong pa ng babae kung kailan nailagay ni Hines ang blood magic na ito sa lupa. Habang napapadaing si Friday Gia dahil sa pagkakasakal, sinabi ni Hines na hindi siya isang martial artist, kundi mas lamang sa kanya ang pagiging blood mage specialist. Inihanda pa niya ang kakaibang kapangyarihan saka sinabing isa lang ito sa mga bagay na kaya niyang gawin. Kasunod tininarak niya ang matulis na kuko sa leeg ni Friday Gia na nagpatulala naman sa babae. Sa lakas ng puwersang agad na bumalot sa katawan ng babae, malakas itong napasigaw habang ibinabaon ni Hines ang blood domination. Napaluha pa sa sobrang sakit ang babae dahil mas malakas pinalakas na blood domination ang isinalin dito ni Hines, upang gumana ito sa katulad ni Friday Gia na isang high-level vampire. Nagkaroon ng malakas na pagsabog sa harap ni Hines kung saan naruroon si Friday Gia. Matapos iyon rinig ang mahinang pagdaing ng babae habang pilit na tumatayo mula sa lupa. Agad siyang napahawak sa katawan kasunod ang tanong kung ano ang ginawa sa kanya ni Hines. At sinabing hindi niya ito mapapatawad. Napangisi naman ang avatar sa narinig at sinabing dapat na magpasalamat sa kanya ang babae, at hindi magreklamo gaya ng ginagawa nito saka itinanong kung wala ba itong kakaibang nararamdaman. Bigla namang natauhan ang babae at naiisip na tama ang sinabi ni Hines, dahil ramdam niyang malaki ang pinagbago ng kanyang katawan na hindi pa niya nararanasan noon. Ang kanyang lakas, bilis, sigla at lahat ng physical stats ay hindi lang basta nag-improve, kundi animoy humantong sa bagong palapag. Nang makita ang reaksyon ni Friday Gia, tanong ni Hines kung nararamdaman na ba nitong niligtas siya nito. Mahinang sagot naman ni Friday Gia na mukhang ganoon na nga. Samantalang walang ano-ano'y mabilis itong tumayo upang muling sumugod, habang sinasabi na ang lakas na mula kay Hines ay gagamitin niya upang patayin ito. Ngunit hindi man lang lamapat ang kanyang kamao sa mukha ng ating bida, kaya't mabilis na natarante si Friday Gia dahil hindi niya magawang maigalaw ang katawan. Pakiramdam niya ay may mga kade nang pumipigil sa gusto niyang gawin, at doon sinabi ni Hines na ito ang kapangyarihan ng kanyang blood domination. At ipinahayag na wala ng ibang pagpipilian ang babae kundi ang sumunod sa kanya. Ngunit patuloy pa rin sa pagmamatigas si Friday Gia dahil ani ay hindi iyon kayang gawin ng kahit na sinong true blood. Nakangising sagot naman ni Hines na minala si Friday Gia dahil kaya niya itong gawin. Inilapit pa ni Hines ang kanyang mukha sa babae, kasabay ang tanong kung saan naruroon ang kanyang clan lord. Gulat na nasabi ng babae sa isip na hindi niya iyon basta sasabihin, ngunit taliwas ang ginawa ng kanyang bibig dahil agad nitong sinabi na nasa Duke Bright household ang hinahanap ni Hines. Agad siyang natigilan dahil hindi niya alam paano nagawang gumalaw ng kusa ng kanyang bibig. Natutuwang hinaplos naman ni Hines ang buhok ni Friday Gia, saka sinabing mabuti ang ginawa ng kanyang masunurin at munting tagasunod, habang si Friday Gia ay walang magawa kundi ang mapamura. Matapos makuha ang impormasyon, batid ni Hines na agad malalaman ng Duke, na nagawa niyang mahuli ang isang kasapi ng clan at true blood na si Friday Gia. Kaya't kasabay ng pagngisi sinabi ni Hines na kinakailangan niyang tapusin ito agad ng mabilis at malinis. Sa kabilang banda mula sa labas ng Duke Bright House maririnig ang boses ni Friday Gia, na humihingi ng pahintulot pumasok sa isang silid kung saan naruroon ang clan lord. Agad namang nagbigay ng pahintulot ang lalaking nakaupo, nang sabihin ni Friday Gia na may mahalaga siyang kailangan sabihin. Nang buksan ni Friday Gia ang pinto tumambad sa kanya ang madilim na silid, kaya't reklamong saad niya na hindi man lang ito nagbukas ng kandila o ilaw upang lumiwanag. Sagot naman ng clan lord na hindi siya tao kaya't hindi niya kailangan ng ganoong mga bagay. Kasunod nun agad niyang tanong kung ano ang importanteng bagay na nais sabihin sa kanyang ni Friday Gia. Napayuko naman ang babae at halatang nag-iisip ng susunod na sasabihin, ngunit bago pa siya muling makaimik sinabi ng clan lord na marahil, ang pagpunta doon ni Friday Gia ay dahil sa hindi imbatadong bisita na nagtatago sa likuran nito. Hindi nagawang umimik ng babae at nanatiling tahimik, hanggang sa magsalita si Hines at sabihing inaasahan na niya ito mula sa clan lord.
Agad niyang pinawalang bisa ang concealment skill at sinabing magiging kahihiyan, kung hindi siya nagawang mapansin ng isang clan lord. Ibinagsak ng lalaki ang kanyang kamay sa lamesa at sinabing hindi niya inaasahan ang ganoong bagay. Halos matuno naman si Friday siya sa kinatatayuan ng banggitin ng clan lord ang kanyang pangalan, kasabay ng pagtayo at pagpapalabas ng nakasisindak na anyo at sabihin isang traidor ang babae.